Alamin naman natin ang sitwasyon sa Dipakulaw, Aurora kung saan ilang kalsada at bahay ang nawasak sa kasagsagan ng Bagyong Juan. May unang balita si Ian Cruz. Ian, may mga isolated pa bang bayan dyan sa Aurora? Ivan, nandito ako ngayon sa nawasak. Ivan, nandito nga ako ngayon sa nawasak na bahagi nitong National Road dito sa Dipakulaw, Aurora. Ang magandang balita, Ivan, ay sa ngayon nga nadadaanan na itong bahaging ito, pero Ivan, talagang pahirapan pa rin dahil nga ang nangyayari kasi maraming bato doon sa mga daraanan, kaya yung mga small vehicles gaya ng mga kotse kanina hindi muna pinatutuloy. At dahil dyan, Ivan, yung tanong mo kung may mga isolated pa ba, sa ngayon dahil nga nabuksan na ito, makatutuloy na papunta doon nga sa Dinalungan kung saan naglandfall yung bagyo, yung Kasiguran at yung pinakadulo yung bayan ng Dilasag. Ang nangyari kasi dito, Ivan, sa kalsada na to, sa tindi ng daluyong o storm surge na tumama rito sa pagdaan ng super bagyong Uwan, nawasak yung seawall ng kalsada kaya nasira at tila nagkadurog-durog din yung highway na ito. At malaki ang epekto nga nito dahil nga hindi makadiretso hanggang kagabi ang mga motorista patungo ng Northern Aurora at pati Ivan, yung mahabang portion din ng bayan ng Dipakulaw ay hindi ma-access hanggang kagabi. At marami rin, Ivan, dito sa side dito ay may mga kainan at may mga tahanan na wasak din at ayon lang sa mga residente, mabuti daw at nakalikas sila bago talaga tuluyang tumaas yung storm surge kaya walang napahamak dito, Ivan. Ivan, sa paglalarawan sa atin nung mga residente, talagang mataas daw dito sa kinatatayuan natin dito galing sa dagat yung storm surge at talagang umabot nga doon sa kabila na pabundok na area na ito. So mula dito sa Dipakulaw ay tutulak din tayo sa iba pang mga bayan dito sa Aurora para malaman natin ang sitwasyon nila matapos ngang dumaan ang super bagyong Uwan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo. Maraming salamat, Ian Cruz.